Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 18, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay fasting. Bakit ka dapat mag-fasting regularly? And yung scripture po natin ngayong araw ay Nehemiah chapter 1 verse 4. Sabi po dito, "When I heard this thing, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven." Ang sa Tagalog po, nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. And yung concept po, yung fasting po, fasting is not just skipping meal. It's choosing to feast on God instead. It's a spiritual discipline where we deny ourselves physically satisfactions so we can heighten our spiritual sensitivity. Biblically, fasting is often linked with moments of desperation, direction, and deep devotion. It is a way of saying, "Lord, I need you more than anything." In fasting, we humble ourselves before God, turn out the noise so we can hear His voice more clearly. And sabi po dito sa teaching number 1 natin na fasting is a normal Christian discipline. Sabi po dito na yung fasting is, ito talaga ay normal, dapat na ginagawa ito ng mga believers, ng mga Christian, para po sa pagiging disiplina. And teaching number 2, fasting is spending a lot of time with God. Sabi naman po dito na yung fasting po is, pag nagpa-fasting ka, ibig sabihin, nag-spend ka ng maraming time o nagdalaan ka ng maraming time sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, fasting is aligning your heart with God. Sabi naman po dito na yung pagpa-fasting is, ito po ay ina-align natin yung puso natin with God, dahil nga po mag-pure pray po tayo dito na parang sabi nga po na sa concept na pag nagpa-fasting tayo, it means na nagsisay tayo ng, "Lord, I need you more than anything." And application number 1, fast for your family, friends, and finances. Yan po, sabi po dito na i-apply po natin yung pagpa-fasting sa mga bagay na pagpa-pray natin, yung family natin, yung friends natin, pati yung financial natin. And application number 2, fast by skipping meals and social media. Sabi po dito na hindi lang yung pagkain yung ma-skip natin pag tayo nagpa-fasting, na mag-skip din po natin yung social media, dahil nga po ngayon sobrang addict ang mga tao sa social media, diba? So, i-apply po natin sa sarili natin na pag tayo nag-fasting, ibig sabihin po, ni-skip natin yung meals natin, pati na rin po ini-skip natin yung oras natin sa pag-social media or pag-gadget, pag-cellphone. And application number 3, fast regularly or at least once a month. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung pagpa-fasting is ito po ay regularly or at least once a month po gagawin natin ito. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.